First of all, I would like to say thank you for being part of LWBC Macau. Amen. After a long journey, I decide na May 8 na nagpabaptize na nga ako at I'm proud to say I'm a Christian. At saka, yun nga, nung una is ayaw ko yung ganito, testimony at ayaw ko rin yung Bible study. Pag dumating yung time na yun, parang gusto ko magtago. Pero noon yun, ngayon binago na ako. Amen! So, and this is the time to share na kung paano ako na-bless ni Lord. Start ito is long story ha, kasi first time nga eh. Pero i-share ka na kasi baka hindi na makapag-preaching si Pastor. So, the story begins when I was young, but now I'm already old. So, yung mga magulang ko is Iglesia ni Cristo sila. At ako naman ay Katoliko dahil lumaki ako sa aking lola sa Maynila. Sila naman nakatira sa probinsya, sa Iloilo. So, high school na ako noon nang umuwi ako sa probinsya at in-encourage nga ako ng nanay ko na sumanib sa kanilang religion. At yun nga, dahil sinunod ko siya, so ako ay nadoktrinahan at nabaptize. So before ako ay binaptize is meron pang, yun bang question and answer, yung parang exam. So na-perfect ko yun bago ako nabaptize. Pero siguro yun nga, dahil gusto ng nanay ko na yung pumasok rin lahat sa ulo ko pero dito parang hindi. So yung dahil sa kabataan ko matigas ang ulo, hindi ko sinusunod yung mga rules and regulation nila. Pumunta sa mga piyesta dahil pinagbabawal nga yun. Pero pupunta pa rin ako, kumakain pa ako ng dinuguan kahit alam kong bawal yun. So, at dumating yung time na natiwalag ako o natsaw lang. Kasi yun nga, yung nag-asawa ako ng hindi siya, iglesia. So, bawal kasi yun eh. Kaya, yung kahit ayaw ng tatay ko na mag-asawa ako ng bata pa dahil first year college pa lang ako noon, pero hindi ko siya sinunod. Sinunod ko yung gusto ko. After 6 years of marriage, nagkaroon kami ng 4 na anak. Kasi nga, family planting, hindi family planning. So, sa hindi inasahan. So, yun nga, hindi inaasahan. After 6 years, ay namatay yung ama ng anak ko na hindi inaasahan na mangyari yun. So, at the time, kahit hindi ako nagsisimba o hindi ako, wala akong religion sa time na yan, pero nandun pa rin yung faith ko na I believe in God and I trust Him no matter what. So, if nag-pray ko sa time na yun, sabi ko, Lord, hindi mo ako binigyan ng ganitong problema. Kung alam mong hindi ko kaya, binigay mo itong problema ito kasi alam mong kaya ko. So, makita din ng mga magulang ko yung kung gaano ako katatag, kasi hindi nila ako nakikita na umiyak sa sulok. Kasi iniisip ko naman na yung, hindi na, mahilit pa sila, no? Kaya kailangan maging masipag ako at maging matatag ako. So, prayer is powerful. Yun nga lang, talagang pinag-pray ko lang kahit na, nandun pa rin yung faith ko at paniniwala ko sa ating Panginoon. So, after 2 years na, kasi ayaw ko nga mabuhay sa lungkot at ayaw ko mabuhay sa awa. So, kailangan maging mabuhay kami ng normal. So, after 2 years noon, hindi na maganda yung negosyo namin. Parang marami ng kompetensya na malalaking store. So, nag-decide ako mag-abroad. So, yung first abroad ko is Singapore. So, yun nga na mababasa natin sa Psalm 91:11. Ang sabi, I send my angel to protect you wherever you go. Talagang relate ako doon. Kasi, yung first abroad ko Singapore, nakakuha kagad ako ng amo na British. So, siyempre, pag pariner, tinaas kagad yung sahod at saka pinaaral pa ako. Pero yun nga, kasi ang sahod ko is sahod namin lahat. Hindi ako na-satisfied. Kaya nag-cross country ako papuntang Shanghai. 1 year and a half lang ako doon, nag-recontract ako. So, pagdating naman sa Shanghai, so, maraming expat doon at nakakuha din naman ako ng work kaagad. Kaya lang nagkataon no na nag-Beijing Olympic at mahirap nang ma-renew ang visa. Kaya kahit na okay yung trabaho, okay yung sahod doon, iniwan ko ang Shanghai at nakipagsapalaran dito sa Macau. So, yun na, nandito ako sa Macau. So, nung bago pa lang ako dito sa Macau is, dahil sa kakapili ko ng trabaho, hindi ko na malaya, mauubos na pala yung visa ko, naka-U-turn, naka-UB na ako. So, hindi ko makalimutan, yung araw na yun is Wednesday, maaga ako nagising kasi nga job hunting. Sabi ng ka-boardmate ko na si Jasmine, kasama ko rin siyang dumating dito galing Shanghai. Ang sabi niya sa akin is, Rose, saan ka pupunta? Sabi ko, yun nga, maghahanap ng trabaho.
Sabi niya, di ba Friday wala ka ng visa, mag-overstay ka na. Nakangiti pa siya nang sinabi niya sa akin. Parang masaya siya na mag-overstay na ako. Kulang na lang sabihin niya congrats sa pag-overstay. Parang ganon. Pero hindi ko siya pinatulan. Tahimik lang ako. Tahimik lang ako sa kanya ano. So lumabas ako mag-isa, naglakad, papuntang agency. Pero before yung may nakita akong doon sa park, may upuan. Naupo ako at pinag-pray ko na, sabi ko, Lord, binigyan mo ako ng maraming anak. Siyempre, kailangan bigyan mo rin ako ng trabaho. At ayoko ng Chinese, gusto ko Portuguese, o di kaya ipariner dahil yun nga yung mga previous na mga na naging amo ko. So pagdating ko ng agency, ang sabi ko dun sa secretary, ano na, 3 days na lang wala na akong visa. Sabi niya, okay pa yan, makahabol ka pa. Siyempre, parang lumakas yung loob ko doon. Tapos dumating na yung buong araw na ako nandun sa agency, alas 5 na. Wala pa rin yung Portuguese o parang na dumating. Sabi ko, ano ba yan? Tapos nagpaalam na ako sa agency na yun, sa secretary. Sabi ko, uwi na ako, nagugutom na ako, hindi pa ako nakapag-lunch. Tapos binigyan niya ako ng isang sachet ng Skyflex. Sabi niya, ayan, kumain ka ng Skyflex. Tapos habang kinakain ko yun, ang hirap lulukin eh. Parang nagganyan awa sa sarili ko. Sabi ko, nung sa Shanghai ako, sa Italian restaurant ako nagla-lunch. Yung merienda ko, cake pa. Dito lunch tsaka merienda, isang sachet naman Skyflex. Wala pang Coca-Cola. Sabi ko gano'n. Pero sabi niya, di naubos ko na yun. Maya-maya, tumitingin ako sa oras. Nakita ko alas 6 na. Sabi ko, nasaan na ba yung mag-i-interview na yun? Tapos biglang may dumaan na, na Portuguese na mukhang donyang-donya. Tapos pati yung mga katabi ko parang nakatingin doon na parang natakot kasi parang donyang-donya nga. Tapos sabi ng isa sino kaya sa atin ang mapapalad na makukuha nito? Tahimik lang ako, pero sa isip ko, wala na iba kundi ako. Tapos, yun na, out of 20 kami na in-interview, to tell the story short, ako nga yung nabagi na napili. Tapos, try answer na talaga sa time na yan. So, pero 3 years na ako nagtrabaho doon hanggang sa, ito na nga, Chinese na yung amo ko ngayon. Tapos, yung lumipas ang mga araw, buwan, taon. At yung mga bulinggit na iniwan ko sa Pilipinas, naku, nagsipaglakihan na mas malaki pa pala kaysa sa akin na ngayon. Kasi yung eldest ko noon, ang iniwan ko is 7 years old. Ngayon, 3rd year college na siya. At yung pangalawa is 2nd year college, kumukuha ng kursong business ad. At pareho silang sa West Visayas State University nag-aaral. At pareho din silang scholar. Amen. At yung dalawa naman, pareho high school, 4th year at 3rd year high school. So, yun nga, yung kung paano ako kaya ako nung May 8 bago ako nagpa-baptize, talagang nirecall ko yung kung paano ako blessed ni Lord at hindi niya ako pinabayaan sa time na I'm struggle na yung mga pinag-pray ko sa kanya na binigay niya, pero yung iba na hindi niya binigay pa, siguro wait lang yon at yung iba is talaga hindi para sa akin. So, thank you. At binigyan niya ako ng chance na makapagsalita dito. Pasensya na kasi. Salamat po. God bless. Amen.